Hello everyone! Hello! Mga pangit! Nandito na naman ako, pasaway. Okay? Ang tagal ko hindi naka-upload, no? Busy lang guys. Ano tayo? Kamusta po ang buhay-buhay niyo? Kamusta po ang weather niyo dyan sa lugar niyo? Nandito na naman tayo guys. Kunting story lang. Kailangan tayo guys. Balik vlogger na tayo, mini vlog. Nandito tayo guys. Kailangan talaga guys. Mag-upload tayo. Maghugas tayo. Pinid natin. Malinis yung lababo natin. Ano po? Ano po? May tao. Ha? Ilan? Tatlo. Simple. May konti tayong tindahan. Pandagdag extra income. Okay. Kaya nga guys, balik po tayo. Busy lang kasi. Busy lang po ako. Kasi yung anak ko si Prinsesa, nakahanap na po ng trabaho. Siyempre, ang kulang na lang niya is SSS at saka yung medical. Sana okay yung result para maka-start na po siya. Kasi nainip po siya. Magtambay sa bahay. Kaya gusto na siya pumasok. Ganun pala no, kwento ko lang. Mag-comment po kayo kung totoo ba na bagong graduate ng college, madali lang ba makahanap ng trabaho or matagal? Kasi po yung anak ko, umiiyak po guys. Umiiyak siya na nahirapan siya mag-apply. Nag-apply siya ng apply. Kaya lang, lagi siyang nare-reject or lagi siya nadi-deny. Na-interview naman siya. Sasabihin lagi tatawagan. Mag-comment lang po kayo guys kung tama ba yung sinabi ko sa anak ko na motivation na sinasabi ko na hayaan mo na. Pag hindi okol, hindi sa'yo yun. Ganun talaga ang process na may mabilis makatanggap ng trabaho, may matagal. Kasi lang siya, bagong graduate siya, bagong graduate sa college. Alam mo naman na bagong graduate, tapos may pa siya, Latin. Nahirapan siya ganun. Yung nahirapan siya na i-accept ang sarili niya. No? Meron siyang ganun, titulo, tapos nahirapan siya mag-apply. Nahirapan siya mag-accept na bakit nadi-deny ako. Mag-comment po kayo dyan guys kung normal na ba yan, ganyan, na pag ang bagong graduate nahirapan mag-apply ng trabaho. Kasi po guys ang dami niyan binigyan ng mga resume. Sabi ko nga pag-igihan mo. Pag ini-interview, kung anong kulang mo dun sa interview mo, dagdagan mo. Yun ang lagi ko siya
binibigyan ko ng positive, lakas ng loob. Siyempre, bilang nanay, sasabihan natin may mga anak natin na talaga, na hindi natin i-negative. Lagi natin i-positive yung anak natin, i-turn natin positive. Kaya pinapalakas ko siya ng loob para yung pag-aalam niya maghanap ng trabaho, sisigla yung niya, pakiramdam niya. Umiiyak siya guys, yung start talaga, yung pagkatapos niya nag-graduate, pag-apply niya sandali, meron na. Siya, puyatan eh. Kaya lang, yung in-applyan pala niya, walang kontrata. Bigla-bigla silang inalis. Hindi niya sinabi pala sa akin na wala pala siyang gipirmahan ng kontrata. Mabilis lang siya nakapasok. Kaya walang kontrata. Kaya yung natanggalan nung November 10, November 10, wala na siya work. Kaya, nung November 11, nag-apply na siya, nag-apply. Tapos, in-interview siya, doon siya nawala ng pag-asa na umiiyak na siya, nawawala ng pag-asa na bakit ganon. Nahawa ako sa anak ko guys, sa totoo lang. Ganon pa lang yung nanay, no? Nung feeling na pag ang anak umiiyak, hindi mo pala masabayan pag-iyak. Ang gagawin pala is i-turn mo positive yung nangyayari sa kanya para lumaban siya. Yun guys, lagi kong tumatawag siya, umiiyak siya, mapinito ganyan. Guys, ito lang sinasabi ko sa anak ko. Lakas ng loob ang kailangan mo dito. Tibay ng loob. Kung na-reject ka, ngayon, next. Kung na-reject ka, next. Next. Kung 10 kang in-applyan, may isa dyan na mag-a-agree or magsasabi na approve ka, pasado ka. Nangyayari guys. Sa totoo lang, nangyayari guys, sa totoo lang. Kapag pala positive ang ginagawa mo, nako, maniwala ka. Nangyayari. Ito yun guys, yung nag-interview siya nung November or December 3 o 4 ba yun? Natanggap siya guys. Tanggap siya guys. Nakapasa siya sa exam. Tapos final interview, nakapasa siya. Doon po sinabi na in-interview siya umaga. Pagdating ng hapon, sinabihan siya na magpirmahan na po sila ng job order. O diba, tuwang-tuwa siya. Ang kaanohan lang po, na naibahan lang po doon sa anak ko, dapat masaya siya na na-accept na mayroon na siyang job order. Umiyak, sabi ko, wag ganon. Ang gusto ko, tumalon ka. Sino ang tumalon guys sa saya? Ako. Ako ang tumalon sa saya sa nangyari sa anak ko na nakapasa siya sa interview, exam, at pasalo siya at tanggap siya sa company na yan. Grabe, sabi ko, itaga mo sa bato. May company na mag-i-interview sa'yo. 2, 3. 3 ang nag-interview sa kanya nung araw na yon. Isa ang nag-agree. Diba? Kailangan pala guys, porque may nagsasalita na negative sa'yo, i-negative mo ng sarili mo. Huwag, hindi tama yung ganun. Kapag may nagsalita ng negative sa'yo, dapat i-turn mo positive para ang resulta positive. O, diba guys? Ganun po. Ganun kahalaga. Pag ang salita mo lagi positive, ang mangyayari o mga bumabalik sa iyo positive din. 'Di ba guys? Yun lang po ang ko, yung kwento ko lang bakit na tagal ako hindi upload sa Yun lang ko na bakit hindi ko i-upload to. Yun nangyari sa anak ko.
Ngayon, nagpa-medical siya at saka SS. Pag napasa na niya po yun, dapat pass ang ano niya, okay yung medical niya kasi sabi ko, uminom ka ng Alpine, sterilize. Guys, kapag magpa-medical kayo, uminom kayo ng Alpine at saka Vita Plus. Yan po ang iniinom ng mga seaman bago sila mag-medical. Bago mag-medical, uminom muna kayo ng Vita Plus at Alpine na sterilize. Maganda po yan. Pampalinis ng ng dugo yon, daloy ng dugo. Okay? Yun lang guys. Maraming salamat. Bye!